Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Laika. Hindi ako proud sa naging desisyon ko pero ito ang totoo. Ang totoo naming kwento. Hindi ako may asawa pero ang minahal ko may asawa. At pumayag akong maging kabit basta raw secret lang. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat na yung mga palihim naming tagpo, yung mga mensaheng binubura agad, yung mga sulyap na puno ng pagnanasa pero bawal. Pero Ate J, paano kung ako na ang gusto niyang piliin pero ayaw niya akong ipaglaban? Kaya sa lahat ng kakonfess na makikinig ng buong kwento ko, sana pakinggan niyo ako. Hindi para humingi ng awa, kundi para maintindihan kung paano ko unti-unting nawala ang sarili ko. Sa isang pag-ibig na hindi dapat, nagsimula ang lahat sa isang simpleng inuman ng barkada. Trabaho, stress, tapos konting inom lang daw para mawala ang pagod. Doon ko siya unang nakita ulit. Si Drex, dati kong schoolmate, hindi kami close noon, pero noon pa lang, napapansin ko na siya. Tahimik, matalino, at misteryosong may dating. Ngayon, mas matangkad, mas tikas, at may singsing na sa palasingsingan. Pero kahit may asawa na siya, hindi ko maitago sa sarili ko. Nakinikilig pa rin ako tuwing ngumingiti siya sa akin. At mas lalong hindi ko inasahan na siya rin pala may tinatago ring tingin sa akin. Sa gabing yon, nagkakontak kami, palitan ng mga simpleng kamusta, hanggang sa naging tuloy-tuloy ang chat, tawag, at kung ano-anong excuses para lang magkita. Huwag ka mag-alala, Laika, sabi niya isang gabi habang magka-video call kami. Hindi ka masasabit, basta secret lang, at pumayag ako. Doon na nagsimula ang routine naming dalawa. Tuwing tanghali, pag lunch break, sa motel. Pag weekends, kunyari mag-go-grocery ako, pero kasama siya sa kotse. Sa gabi, ako ang huling kachat niya bago matulog, kahit katabi na niya ang misis niya. Ako yung laging pangalawa, pero ako rin yung una niyang hinahanap kapag stress siya. Ako yung sinasandalan niya, pinagtataguan ng luha, pero hindi kailanman pinagmamalaki. Ate J, sinasabi ko sa sarili ko noon, okay lang to, masaya naman kami. Pero totoo ba yon? Masaya ba akong palaging tago? Palaging talikod? Palaging gabi? Isang araw nagising na lang ako na yung gustong sumigaw. Nang magsimula na akong masanay sa kanya, mas lalo akong nahulog. Hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao niya. Alam ko na kung paano siya ngumiti kapag genuine ang saya. Alam ko kung kailan siya tahimik dahil may away sila ng asawa niya. Alam ko na rin kung gaano siya kagaling magmahal kahit bawal. At isang beses, habang magkasama kami sa loob ng hotel room, sinabi ko, Drex, hanggang kailan ganito? Gusto mo ba talagang ako lang ang secret mo habang buhay? Tahimik lang siya, hindi makatingin, at doon ko naramdaman ang unang kirot ng pagkatalo. Lumipas ang mga buwan, napagod na akong itago lahat. Nagagalit na ako sa sarili ko, pero mas galit ako sa kanya. Pumayag akong maging kabit, pero hindi ako pumayag na mawalan ng respeto sa sarili ko. Isang gabi, nag-message ako. Kung hindi mo kaya akong ipaglaban, huwag mo na rin akong saktan. Hindi siya nag-reply. Ilang araw siyang nawala. At doon ko napagtanto na mas mahal niya ang tahimik na buhay niya kesa ang gulo ng pagmamahal ko. Bumalik siya, ilang linggo ang lumipas. Lika, sorry, natakot ako. Pero mahal kita. Pero huli na. Hindi ko na siya kayang tanggapin muli sa paraang hindi ako buo. Kaya ako na ang bumitaw. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil minahal ko na rin ang sarili ko. Ngayon, Ate J, wala na kami. Pero tuwing naaalala ko siya, hindi ko na tinatanong ang paano kong. Dahil alam ko, ginawa ko ang tama, na kahit ako ang pumayag maging kabit, ako rin ang pumili na huwag maging pangalawa habang buhay. At yan ang kwento ni Laika, isang babaeng minahal ng buo, kahit alam niyang kalahati lang ang kaya ng kapalit. Pumayag siyang maging kabit, basta secret lang,
Pero dumating ang panahon na gusto na niyang lumantad sa liwanag ng tunay na pagmamahal. Mga ka-confess, kung kayo'y may pinagdadaanan ding katulad nito, tandaan niyong hindi kailanman magiging sapat ang pagmamahal kung ang kapalit ay ang sarili niyong dangal. Ako si Ate J at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Laika, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Tagalog Wild Confession. Hanggang sa susunod na paglalantad ng lihim, mag-ingat sa tukso at magmahal ng totoo.